Nalulula na ba ang lahat? Matapos sa mga revelasyon ng bilyon-bilyong umanong katiwalian sa flood control projects, lulang-lula naman ang buong bayan sa mga pag-aari ng mga di umano'y sangkot na ngayon, pinapa-freeze na. Eto, makinig kayo, pinapa-freeze ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council ang halos 5 bilyong pisong halaga ng nasa 11 air asset o mga helicopter at eroplano na nakarehistro umano sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Ako Bicol Party List, Zaldico. Pinapa-freeze din ng DPWH sa AMLC ang aabot sa kalahating bilyong pisong halaga ng luxury vehicles ng 26 na personalidad na di umano'y may kinalaman din sa flood control projects. Kabilang dyan sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dismissed Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza at ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sinasabing aabot sa 727 na bank accounts at nasa bilyon na halaga ng ari-arian at life insurance ang pinapa-freeze. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sa batas natin, ano ba ang ibig sabihin kapag i-freeze ang ari-arian ng isang tao? Halimbawa, sasakyan. Ibig sabihin ba nito, kukunin ito ng mga otoridad para hindi magamit for the meantime? Pati ang life insurance, paano na-freeze? Naku, ang daming usap-usapan tungkol sa freezing. Parang lumalamig na ba ang panahon? Magkakaroon na ba ng snow ngayong Pasko? Well, hindi naman. But as its name implies, frozen, as hindi gumagalaw. Parang yelo lang po. So, in answer to your first question, pag na-freeze ang ari-arian ng isang tao, ganun din. Hindi niya magagalaw, hindi siya makakapag-transact. What does that mean? Kung ang property na frozen ay pera sa bangko, ibig sabihin, hindi mo siya mawi-withdraw o malilipat sa pangalan ng ibang tao. Kung ito ay mga sasakyan o mga lupa, hindi mo siya mabebenta at malilipat sa ngalan ng iba. At ganun din ang mga air assets. Bagong term yan, hindi masyadong nagagamit. But strictly speaking, ang mga air assets, mga ari-arian na ginagamit sa himpapawid, tulad nga ng mga aeroplano o mga helicopter. Mukhang tuwan-tuwa ang mga ilang pinaghihinalaang nagnakaw ng pera na ang kanilang mga binibili na ay mga helicopter, di ba? Para ma-avoid ang traffic. At mga aeroplano na medyo maliit para bumiyahe sa ibang bansa. In style, di katulad natin, di ba? Kung nag-aantay ng seat sale sa mga airline. Pero ang pinagtatakan din na iba, pati ba ang mga insurance policy, na-freeze din? Well, oo naman. Paano nga ba na-freeze ang mga insurance policy? Well, ganun din, hindi rin siya magagalaw. So, halimbawa, maraming insurance policy ang may cash surrender value na tinatawag, di po ba? Pag sinasabing cash surrender value, pwede mong kanselahin ang insurance policy at i-surrender o ibabalik sa insurance company at may ibabalik sila na pera kung ano ang value ng insurance policy na hinuhulugan nyo na taon-taon. Pero hindi nyo rin makukuha ang cash surrender value nan pag frozen ang assets ng isang tao. Isang modus pala talaga yan ng mga naglilinis o naglo-launder ng pera. Bibili sila ng mga insurance policy para medyo nakatago. So pag frozen na ba ang assets na isang pinaghinalang tao, ay maaari nang kunin ito ng gobyerno? Hindi pa. Later on na yon, kung talagang mapatunayan na ito ay ill-gotten wealth o katas ng laundering ng pera. Pag nagkaroon na ng paglilitis at confirmed na may judgment na ang korte para dito, yon. Later on, may forfeiture proceedings na, babawiin na ang fruits of the crime in favor of the government. In the meantime, fini-freeze lang muna para hindi maglaho ng tila bula ang mga bilyon-bilyon na perang ito na naibili na nga ng kung ano-ano mga bagay. Para sa mga aminado na talagang may kapalpakan talaga silang ginawa, sana ibalik na ninyo ang bilyon-bilyon na kinurakot ninyo. Imbis na pahirapan pa ang mga ahensya ng pamahalaan, balik nyo na lang ba? Pwede ba? Malaki na naman ang na-enjoy nyo in the meantime sa paggamit at paglustay ng pera na yan. At bilis-bilisan na rin po natin kasi mukhang ang mga eroplano at mga helicopter ay nagsilipara na. Good luck na lang kung mahanap pa. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw
Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!